Magandang araw mga kababayan. Kahapon, isang makasaysayang hakbang ang isinagawa sa ating West Philippine Sea na tiyak ay magpapalakas ng ating pambansang paninindigan. Sa kabila ng mainit na araw at malalakas na alon, ang mga sundalo at iba pang ahensya ng gobyerno ay nagsanib-puwersa sa isang Interagency Maritime Operation sa Pag-asa, Kai 1, Kai 2, Kai 3, at sa mga katabing features na matatagpuan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Matagumpay ang pagpapatrolya ng tropa ng Pilipinas sa Sandy Cay ayon sa NTF West Philippine Sea. Taliwas ito sa sinabi ng China na kontrolado nila ang isla. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Inilabas ng National Task Force West Philippine Sea ang larawang ito na kuha sa isa sa mga Sandy Cay. Makikitang may hawak na bandila ng Pilipinas ang mga tropang Pilipino mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Sa gitna ito ng Interagency Maritime Operation sa Pag-asa K1, K2, K3 at iba pang paligid na features kahapon. Matagumpay na nakumpleto ng 4 na composite teams ang misyon sa kabila ng presensya ng barko ng China Coast Guard at 7 Chinese Maritime Militia vessels. Taliwas ito sa inilabas na ulat ng Chinese state media na isinailalim daw ng China sa maritime control ang Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa NTF-WPS, ang naging operasyon ay pagpapakita ng jurisdiction at sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pagtiyak din ito ng pagprotekta sa maritime domain na nakaangkla sa international law. Samantala, pinuntirya at pinabagsak ang mga drone mula sa kunwari kalaban gamit ang Stinger missile na pinakawalan mula sa Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines. Nagpaputok rin ito ng ilang rounds ng 30mm chain gun at 7.62 machine gun. Bahagi ito ng senaryo ng Coastal Defense sa tulong ng Integrated Air and Missile Defense ng Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 na isinagawa kahapon sa San Antonio, Zambales. Ito ang unang beses na i-deploy sa Pilipinas at ginamit para sa balikatan ng MADIS na isang kagamitan laban sa iba't ibang uri ng drone o unmanned aircraft system. My formation was the first unit in the Marine Corps to receive MADIS. We just received it in December of last year, and we rapidly transitioned to get it out here to support Balk 10. Extremely important that we learn from each other, that we are able to discuss coastal defense strategies, that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept, while at the same time the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts and strategies. Ang naging pagsasanay gamit ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng Amerika ay malaking tulong sa ating mga tropa. Lalo't isa ito sa mga makabagong kagamitan na plano ring bilhin para sa Armed Forces of the Philippines. It's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats in our airspace and for the air defense. We don't know what threat will happen, so that's why we always train. Naging katuwang din sa pagsasanay ang Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Hindi man ginamit sa live fire, ipinasilip din ang Avenger Surface-to-Air Missile System ng US. Nakaposisyon na rin sa Batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System para naman ito sa Maritime Key Terrain Security Operations ng Balikatan. That is where the Armed Forces of the Philippines invited us to conduct the training, and we were happy to take that invitation. It was a challenging place to get to and a really great exercise for us to get our Marines and sailors up onto the island and do work with the Armed Forces of the Philippines. Walang magiging live fire gamit ang Nemesis at bahagi lamang ng orientation sa ganitong kagamitan. Hindi ito isang simpleng operasyon lamang. Ito ay isang pahayag ng lakas, pagkakaisa at paninindigan para sa ating soberanya. Hindi lingid sa atin na ang mga lugar na ito, tulad ng Pag-asa Island, ay patuloy na kinikilala bilang bahagi ng ating bansa. Ngunit may mga malalaking hamon na dulot ng patuloy na tensyon sa rehiyon.
Kabilang sa mga operasyon kahapon ang mga coordinated maritime patrols, pag-monitor ng mga seabound activities, at ang pagpapalakas ng ating presensya sa mga lugar na matagal ng bahagi ng ating teritoryo, ngunit pilit inaangkin ng ibang bansa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga barko mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinalabas natin sa mundo na hindi tayo magpapatalo at ang mga yaman ng ating dagat ay atin at atin lamang. Habang nagsasagawa ng operasyon, hindi rin natin pwedeng itanggi na may mga panganib. Sa bawat hakbang ng mga barko ng gobyerno sa mga isla at kai, may mga mata mula sa malayo na nagmamasid. Sa tuwing naglalayag tayo sa mga karagatang ito, alam natin na may ibang mga bansa na nagmamasid at naghahanap ng pagkakataon upang magsalita o mag-eksperimento upang subukan kung hanggang saan ang ating kakayahan at hangganan. Pero sa kabila ng mga ito, hindi tayo umatras. Sa kabila ng mga banta, ang ating mga sundalo, mangingisda at iba pang ahensya ng gobyerno ay patuloy na nagsisilbi sa ilalim ng isang layunin. Ipagtanggol ang ating bayan at protektahan ang ating karapatan sa mga katubigan na atin. Ang operasyon kahapon ay hindi lang isang routine patrol, kundi isang pagpapakita ng ating kagustuhang ipaglaban ang ating soberanya, hindi lang sa papel o sa mga salita, kundi sa mga aktwal na hakbang na ginagawa natin sa ating mga teritoryo. Kasama sa mga operasyon, ang pag-check at pagpatrol ng ating mga maritime boundaries upang tiyakin na ang mga natural na yaman ng ating mga karagatang ito ay hindi inaabuso. Kailangan nating ipakita na hindi lamang tayo basta maghihintay ng aksyon mula sa ibang bansa. Kailangan nating ipaglaban ang ating karapatan at patunayan sa mga dayuhan na ang ating teritoryo ay hindi pwedeng basta ipasapasa. Ang pagiging aktibo sa mga ganitong operasyon ay isang hakbang patungo sa mas malawak na layunin ng ating bansa. Para sa mga kabataang Pilipino na balang araw ay tatahakin ang landas ng pagiging leader ng bansa, napakahalaga ng operasyon tulad nito. Ang mga hakbang na ginawa kahapon ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon na magiging tagapagmana ng mga isla, buhangin at yamang dagat na ngayon ay ipinaglalaban natin. Sila ang makikinabang sa ating mga hakbang at masisiguro nila na ang West Philippine Sea ay atin at atin lamang. Naniniwala ako na ang mga operasyon kahapon ay isang hakbang lamang patungo sa mas matatag na Pilipinas, isang bansang hindi natatakot ipaglaban ang kanyang mga karapatan at hindi hahayaan ang kanyang mga teritoryo ay maagaw ng iba. Pilipinas na kompleto ng interagency sa Sandy Cay sa kabila ng ipinamamalitang kontrolado na ito ng China. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kaya Angel, na kumpleto ng Pilipinas ang isang interagency maritime operation sa Pag-asa Cay o mas kilala bilang Sandy Cay. Malapit lamang ito sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kahapon. Inanunsyo ito ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS sa kabila ng ipinakakalat na balita ng China na nakakontrol nito ang Sandy Cay na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa mga kuhang inilabas ng NTF-WPS bilang patunay, makikita ang 4 na composite teams ng mga Pinoy na binubuo ng Navy, Coast Guard, maging ng PNP Maritime Group. Sakay ng mga rubber boat ay tinungo ng mga ito ang Pag-asa Case 1 hanggang 3. Sa nasabi ring operasyon, naispatan ng mga Pilipino ang illegal na presensya ng China Coast Guard 5102 at 7 Chinese Maritime Militia vessels. Bago ang report na ito na NTF-WPS inilabas kagabi, ibinida ng Beijing sa kanilang state media na nakontrol nito ang Sandy Cay.